Hayop ka, Stella. Ginawa ko ng gusto mo. Lumayo na ako kay Tristan pero bakit hindi mo pa rin ako tinitigilan? Dahil mami kong inagrabyado mo, kaya nanay mo rin ang kabayaran ng kalandian mo. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa amin ng anak ko. Hindi ako papayag na may isa pang kalahi na Montenegro ang sisira sa buhay namin. Anong nangyayari sa anak ko, Tatang Celso? Isang matinding barang ang gilawad sa kanya. At hindi basta-basta mambabarang ang gumawa nito. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Walang hiya ka! Ikaw nga nagpabarang sa akin! Dahil demonya ka, salbahe! Taon 1990, Luzon. Sa isang probinsya na hindi kalayuan sa Maynila, naninirahan sina Laika at ang kanyang ina na si Bella. Lumaking sanay sa hirap ang dalaga dahil namulat siya na walang ama. Kahit mag-isa siyang itinaguyod ng kanyang ina, nagsumikap pa rin siyang mag-aral hanggang sa nakapagtapos ng sekundarya bilang isang valedictorian. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga malalaking universidad sa Maynila ang nag-aalok sa kanya ng full scholarship. Hindi ba na taga Maynila si tatay? Saan po ba siya sa Maynila? Sino naman ang nagsabi sa'yo? Nay, lagi ko yung naririnig kay Lola. Bakit hindi mo raw puntahan ng tatay ko sa Maynila at humingi ng suporta? Hindi totoo yan, anak. Matagal na akong walang balita sa tatay mo. At saka pwede ba, kalimutan mo na siya dahil may sarili na siyang pamilya. Ibig sabihin, Nay, may kapatid ako? Nay, gusto ko sila makilala. Buong buhay ko pinangarap kong makitang tatay ko, kaya huwag mo namang ipagkait sa akin ang pagkakataon. Pasensya ka na, anak. Pero ayaw ko masira ang buhay mo nang dahil lamang sa kanya. Nay, ano bang kinatatakutan niyo? Hindi ko naman guguluhin ang kanyang pamilya. Basta, Laika, makinig ka nga lang sa akin. Hindi pa ngayon ang tamang pagkakataon. Kailan pa, Nay? Hindi ko alam, anak. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, lumayo tayo sa gulo. Kaya wag mo nang tangkaing hanapin ang tatay mo. Walang nagawa si Laika dahil hindi niya mapilit ang kanyang ina. Sa laki ng Maynila ay swerte na lang kung makikilala niya ang kanyang ama. Pero hindi ito naging dahilan upang hindi niya ipagpatuloy ang kanyang pangarap na makapag-aral sa malaking universidad at makapagtapos. Bagkus, ginawa niya yung inspirasyon upang balang araw maiangat niya ang kanilang buhay ng kanyang pinakamamahal na ina. Buwan ng Mayo, unang pagkakataon na tumungtong si Laika sa Maynila. Sinamahan siya ni Bella para maipasa ang lahat ng kanyang requirements bilang isa sa napili ng paaralan para sa full scholarship. Tuwang-tuwa naman ang pamunuan ng school dahil tinanggap ni Laika ang kanilang alok sa dami ng paaralan na naghahabol sa kanya. Nay, ang laki pala ng Maynila, no? Masasanay ka rin, anak. Ganyan din ako nung una akong napadpad dito. Pero habang tumatagal, madali na lang sa akin ang lahat. Sa totoo lang, Nay, nung makita ko yung kabataan kanina, parang nahihiya ako sa sarili ko at ayaw ko na sanang tumuloy. Bakit ka naman nahihiya? Ang paaralan naman na nag-alok sa'yo na mag-aral dito. Puro mga mayayaman kasi ang mga nakikita ko Ang gagarapan ng kanilang mga damit at ang kinis pa ng kanilang mga balat. Tama ka. Kasi hindi ka basta-basta makakapag-aral dito kung salat ka sa pera. Kaya nga po, Nay, naisip ko rin na maswerte pa rin ako dahil kahit mahirap lang tayo, makakapasok pa rin ako dito. Deserve mo to, anak, dahil matalino at masipag ka mag-aral. Kaya nga proud na proud ako sa iyo bilang ina. Kaya lang ano, Nay? Kaya lang nahihiya ako sa iyo, anak. Dahil bilang ina, hindi ko kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Nay, ano ka ba? Naiintindihan ko po kayo. Kaya nga po ako nagsisikap para makaraos tayo sa buhay. Kasama kita, Nay, sa lahat ng laban ko. Ang bait naman talaga ng anak ko. Unang linggo ng Hunyo, sinuong na ni Laika ang buhay Maynila ng mag-isa. Nakatira sa dorm na malapit lamang sa paaralan, kasama ang ilang estudyante na galing din sa iba't ibang probinsya na walang kakayahang makapagbayad ng apartment.
Kasama niya ang ilang mga babae sa dorm at sa kabilang dorm ay nandoon din ang mga lalaki na pareho din nilang galing sa malalayong lugar. Noon, nakilala niya si Paul na isang masayahin at palabiro at isa ring scholar at nagtapos din bilang isang valedictorian. Sa unang pasok sa eskwela, ramdam na agad ni Laika ang tensyon. Nararamdaman kasi niya na parang hindi siya kabilang sa iba't ibang grupo. Laika, halika tabi tayo ng upuan. Classmate pala tayo? Ano bang course mo? Accountancy. Ha? Pareho pala tayo? Oo, mas mabuti na rin kasi to dahil hindi masyadong magastos. Oo nga numero lang ang lagi nating kaharap. Ang gusto ko nga sana maging architect, kaso ang mahal ng mga gamit at kahit full scholar ako, hindi pa rin kakayanin ni nanay. Pareho lang pala tayo Ibang course din sana ang gusto ko pero ayos na rin to. At least makakapag-aral pa rin tayo. Malay natin maging CPA din tayo in the future. Oo naman, at kung papalarin, magiging CPA lawyer pa. Tama, basta mag-aral lang tayo na mabuti. Siyempre naman, para sa pangarap natin. Hey, kayong dalawa, will you please stop talking? Excuse me, miss. Kami lang naman na nag-uusap at saka hindi naman siguro ganun kalakas ang boses namin. Kapag sinabi kong tumigil kayo sa pagsasalita, tumigil kayo! Sobra ka naman. Lahat naman tayo may karapatang magsalita. Look at you. Anong karapatan mong sumagot-sagot sa akin? Isang babaeng baduy at halatang taga-bundok. Miss, wag niyo naman pong ganyanin yung kaibigan ko. And who are you? Paul nga pala, miss. Huwag mo naman akong dilatan ng mata. Everyone, listen. Tinatanggap na pala sa school na to ang mga kalahi ni Tarzan. Hindi ko alam kung ano nakain ng school na to at biglang bumaba ang taste. Correction, miss. Hindi ko makain ng school. Sayang maganda ka sana, pero mukhang mas mangmang ka pa kaysa kay Tarzan. Tsaka pogi naman yung si Tarzan, miss. Bihis na lang ang kulang. Kahit bihisan ka pa ng mamahalin, mukha ka pa rin taga-bundok. Aray, grabe ka naman makapagsalita. Ano naman ngayon kung taga-bundok? Di hamak na mas mukha ka namang walang pinag-aralan kaysa sa amin. Ang kapal na mukha mo magsalita sa akin ng ganyan. Akala mo ba papayag ako ng katulad nyo lang ang magpapataob sa akin? Bakit ka naman namin patataobin? Ano ka, kaldero? Nagtakip na lamang ng panyo si Paul upang pigilan ang kanyang tawa. Samantala, may ilang estudyante pa rin ang nakarinig at nagsitawanan din. Ilang sandali pa, dumating ang kanilang guro kaya biglang natahimik ang buong classroom. Gaya ng dati, ang una nilang ginawa ay ipakilala ang sarili. Pagkatapos ng unang subject, lilipat naman sila sa ibang classroom. At dahil pareho silang freshman, ay di maiiwasan na may mga subject na classmate pa rin niya, si Stella. Nandito na naman yung bruha. Alam mo kung lalaki lang yan, kanina ko pa yan inupakan Sigurado ka? Ganun ka katapang? Oo, ako pa ba? Kaso babae. Babae nga, bruha naman. At saka, hindi naman porket mayaman sila, aapak-apakan na lamang nila tayo. Tama naman, pero basta hayaan mo na. Wala ka namang mapapala dyan Kung sabagay, tama ka. Kaya, sige na nga, buti pa, wag na lang natin siyang pansinin. Ay, nandito rin pala itong mga alikabok. Ay, kanina taga-bundok, ngayon alikabok. Ano ba talagang problema mo sa amin, Stella? Wow! Kung mabanggit mo ang pangalan ko, parang kilalang-kilala mo na ako Nakalimutan mo bang nagpakilala tayo kanina? Para saan ang pangalan mo kung ayaw mong babanggitin ng iba? Aba, palaban ka talaga, no? Pero dapat kinikilala mo muna mabuti ang kinakalaban mo. Baka sa huli magsisi ka lang. Hindi kaming kumakalaban sa'yo. Ikaw ang kumakalaban sa amin. Laika, tama na yan. Wala kang mapapala sa pakikipagtalo dyan. Paul, hindi tayong lumapit sa kanya. Siya ang gugulo sa atin. Nakakatakot kasi siya, para siyang dragon Kawawa naman tong kasama mo, kalalaking tao pero napakaduwag. Hoy, hindi ako duwag Pasalamat ka, babae ka. Kung lalaki ka lang, naku, kanina pa kita inupakan. Talaga? Naghanap ka ng lalaki? Mamaya bibigyan kita ng katapat. Naku, miss, wag. Biro lang naman yon. Ikaw talaga. Laika na nga. Halos araw-araw iniiwasan nila si Stella, ngunit lalo pa silang pinag-initan noon dahil nagkaroon siya ng maraming kaibigan na kapareho niya na mayayaman.
Kaya hindi maipagkakaila na kilala din sila sa paaralan. Samantalang sina Laika at Paul at iba pang mga scholar ay sila lang din ang mga nagkakaunawaan. Ngunit dahil sa kahirapan, may iilang scholars din na nagpapaalipin sa grupo ni Stella. Tulad nina Ivy at Ben na tagagawa nila ng kanilang mga assignments at projects para magkaroon ng allowance. Sa kabilang banda, may isang grupo rin ng kalalakihan na parehong galing din sa mayayamang pamilya na siyang pinagkakaguluhan ng mga kababaihan, lalo na sa grupo ni Stella. Isa na doon ang anak ng isang sikat na negosyante na si Tristan. Isang araw, habang kumakain sina Paul at Laika sa kantin, nakita nila ang grupo ni Stella. Walang ibang ginagawa ang mga yon kundi ang pagtawanan sila dahil sa kanilang mga mumurahing gamit. Look, nandito na yung mga taga-bundok. Laika, relax ka lang ha. Huwag mong papatulan. Baka masira ang reputasyon mo dito sa school. Paul, namimihasa na yung mga yan eh. Kahit wala naman tayong ginagawa masama sa kanila. Basta huwag mo na lang pansinin. Umiwas na lang tayo sa gulo. Kayong dalawa, anong binubulong-bulong niyo dyan, ha? Stella, pwede ba kumakain kami? Anong pakialam ko kung kumakain kayo? This cheap food? Kaya kong orderin ng lahat ng to at isampal dyan sa pagmumukha nyo. Ang yabang mo naman, Stella. So what? May magagawa ka ba para tapatan ako? Laika, halika na. Kumakain pa ako, Paul. Tama ang kaibigan mo. Umalis na kayo bago pa magdilim ang paningin ko sa inyo. Napakabastos mo, Stella. Hindi ka ba tinuruan ng mabuting asal ng mga magulang mo? Laika, halika na sabi. Mauna ka na lang, Paul. Hindi ako papayag na basta-basta na lang tayong babastusin ng babaeng to. Wow, ang tapang mo naman. Guys, turuan niyo nga na leksyon ng babaeng to. Agad na silang pinaligiran ng grupo ni Stella. Natigil lang ang mga yon nang biglang nagtilian ang mga kababaihan. Nang makita nila kung sino ang dumating, ay bigla na lang bumalik sa pwesto ang mga kaibigan ni Stella, maging siya ay bigla na lamang naging formal. Hi, Tristan. Ako bang hinahanap mo? Gusto mo bang gumimik kasama mga kaibigan ko? Hindi. Si Laika ang gusto ko makausap. What? Yung cheap na babaeng yan? Buti pa bumalik ka na sa table mo, Stella. At tumahimik ka na lang doon. Napabalik si Stella sa kanyang pwesto, nagngingit-ngit sa galit habang nakatingin kina Tristan at Laika. Kilala mo ako? Sino bang hindi makakakilala sa isang babaeng laman ng usapan ng freshman? Laman ng usapan? Oo, Laika. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na nangungunang pangalan mo sa may pinakamataas na score sa lahat ng exam. Halos perfect daw lahat ng score mo eh. Kaya nandito ako para batiin ka. Hindi ko naman ine-expect yon, pero thank you ha. Nice meeting you, Laika. Nice meeting you too, Tristan. And you, pare? Pare, ako nga pala si Paul. Nice meeting you, Paul. Nang umalis si Tristan, nagmamadali ring umalis sina Laika at Paul bago pa man sila balikan ni Stella. Magkahiwalay ang room ng second subject nila ni Paul, kaya nagkahiwalay din sila ng landas. Pagkatapos ng last subject ni Laika, uuwi na sana siya sa kanyang dorm. Ngunit pagbaba niya sa hagdan, nandoon sina Stella at ang mga tropa nito na nakaharang sa kanyang daraanan. Maya-maya pa, bigla na lang siyang sinampal ni Stella at sinabunutan. Walang hiya ka? Ang landi-landi mo? Aray, Stella, bitawan mong buhok ko. Binabalaan kita. Kapag nakita pa kitang lumapit kay Tristan, malilintikan ka talaga sa akin. Stella, nakikita mo naman na hindi ako lumalapit sa kanya. Di dapat lumayo ka. Palibhasa gusto mo rin naman eh. Diba? Stella, ano ba? Nasasaktan ako. Bibitawan ko lang tong buhok mo kung mangangako ka sa akin na lalayuan mo siya. Stella, please. Tama na. Sumagot ka. Stella. Nangangako ako. Very good. At saka huwag ka magtangka magsumbong sa guidance sa nangyari ngayon, ha? Dahil kapag ginawa mo yon, sigurado akong ikaw ang matatanggal dito. Nakikita mo naman, marami akong witness. Hayop ka, Stella.
Hindi lang yun ang mapapala mo kapag nagmatigas ka. Guys, alcohol please. Nadumihan ang kamay ko sa alikabok na to. Nais mang manlaban ni Laika ay hindi niya magawa dahil napakaraming kasama ni Stella. Maging ang ibang estudyante ay dumadaan lang na tila ba takot na takot sa grupo ng dalaga. Pag-uwi niya sa kanyang dorm, agad naman siyang sinalubong ni Paul mula sa kabilang gate. Laika, ano nangyari sa'yo? Bakit ang gulo-gulo niyang buhok mo? Paul, ang hirap talaga mahirap, no? Wala tayong karapatan kahit sa ating sarili. Ano ba kasi nangyari? Hinarang ako ni Stella kanina. Nagagalit siya dahil nilapitan ako ni Tristan kanina sa kantin. Ano? Kasalanan mo ba yun? Si Tristan ang lumapit sa atin. Nakita niya naman yun eh. Laika, kailangan natin siyang i-report sa admin. Hindi pwede to. Huwag na, Paul. Pinagbantaan niya ako na kapag nagsumbong ako, babalikan niya ako at ako matatanggal dito sa school. At kapag nangyari yon, masisira ang pangarap ko makapagtapos. Ay, paano ba yan? Pasensya ka na ha. Wala man lang ako doon para tulungan ka. Mas mabuti na rin yon, Paul. Kasi kung nandun ka, baka nadamay ka pa. May mga kasama din siyang mga lalaki. So ganun na lang? Magpapabuli ka na lang basta-basta? Ikaw na rin na nagsabi sa akin na umiwas tayo, kaya iiwas na lang tayo. Iba na kasi ngayon. Sinaktan ka na niya. Basta, ayoko madamay ka. Sabihin mo to sa mga magulang mo para malaman nila nangyayari sa'yo dito. Hindi na. Ayoko mamroblema pa si nanay. E di sa tatay mo, karapatan nila malaman to. Lumaki akong walang tatay, Paul. Pero balita ko, nandito siya sa Maynila kasama ang kanyang bagong pamilya. Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan pala kakumplikado ang buhay mo. Kaya nga gusto ko makapag-aral eh. Dahil ang sabi ng nanay ko, mayaman na napangasawa ng tatay ko. At wala kami mukhang maiharap sa kanila. Pero kilala mo ba ang tatay mo? Hindi. Pero may litrato ako nakuha mula sa nanay ko. Kung mayaman ang asawa ng tatay mo, malamang mayaman na rin siya ngayon. Siguro. Ano bang kinatatakutan ng nanay mo? Hindi ka naman siguro nila papatayin kapag nalaman nilang may ibang anak ang tatay mo. Ang importante, may malalapitan ka dito. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang takot ni nanay eh. Pero kung ako lang ang masusunod, hahanapin ko talaga si tatay. Aba, kung may magagawa lang ako, maski ako tutulong sa paghahanap sa tatay mo eh. Sa laki ba naman itong Maynila, tsak ko mahihirapan tayo na hanapin siya. Ay, basta ha, tatagan mo lang ang loob mo. Bukas dapat lagi tayong magkasama sa school. Hindi kita hayaang mag-isa. Salamat, Paul, ha? Hindi makatulog si Laika ng maayos ng gabing yun. Apektado siya sa ginawang pambubuli ni Stella sa kanya. Kinaumagahan, sinikap pa rin niyang pumasok para sa kanyang mga pangarap. Unang subject pa lang nila ni Paul ay bumungad na sa kanila ang grupo ni Stella. Pinagtatawanan na agad sila ng mga yun at nagpaparinig. Sa halip na lumaban, hindi na lang nila yon pinansin. Pagkatapos ng unang subject, sabay din silang lumabas ng kanyang kaibigan. Pagdaan ni Laika ay bigla na lang siyang sinipa sa paa ng isa sa mga kaibigan ni Stella. Dahilan upang muntik na siyang madapa at sabay-sabay pang nagtawanan ang mga yun. Laika, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako, Paul. Ang sweet naman. Alam nyo, mas bagay kayo dahil pareho kayong taga-bundok. Kaya huwag ka na mangarap, Laika, na magugustuhan ka ni Tristan. Stella, please lang. Umagang-umaga. Hindi ba totoo naman ang sinasabi ko? May gusto ka kay Tristan? Laika, umalis na lang tayo. Huwag mo na lang silang pansinin. Halika na, Paul. Sandali! Kinakausap pa kita! Bitiwan mo ako. Stella, please. Paalisin mo na kami. Ayaw namin ng gulo. Isa ka pa. Masyado kang pakialamero. Teka, di ba sabi mo papatulan mo ako kung lalaki lang ako? Di ba sabi ko naman sa'yo, biro lang yon? Boys, kayo nang bahala sa mokong na to. Stella, wala namang ganyanan. Biro lang naman talaga yun eh, promise. Pakiusap, huwag niyo nang idamay si Paul dito. Hinawakan si Paul ng dalawang lalaki na kasama ni Stella upang hindi siya makapanlaban.
Pagkatapos ay sinuntok siya ng mga yun sa tiyan, dahilan upang siya ay mapaimpit sa sakit. Samantala si Laika naman ay pinagsasampal ni Stella. Maya-maya pa, bigla na lang lumuwag ang daan nang dumating ang grupo ni Tristan. Tigilan niyo yan! Tristan, bakit mo ba kinakampihan ng dalawang to? Dahil kaibigan ko sila, at kung sino man ang mananakit sa kanila, ako ang magiging kalaban. Tristan, kapag nalaman to ng parents mo, tsak ko magagalit sila. At bakit naman sila magagalit? Dahil nakikipagkaibigan ka sa mga hampas lupa. Mind your own business, Stella. Huwag mong pangunahan ang pamilya ko. Pero sabi ng mom mo, katulad ko lang ang gusto niya mapalapit sa'yo. Napaka-arte mo, huwag kang magulo. Si Mami yon, hindi ako. Buti pa umalis ka na. You're crazy, Tristan. Mas pinili mo pa talaga ang chip na yan kaysa sa akin. Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Huwag kang assuming. Hinila ni Tristan si Laika papalayo sa grupo ni Stella, samantala si Paul naman ay sumunod sa kanila. Bitawan mo nga ako. Bakit mo ginawa yon? Kasi gusto kita maging friend. Friend? Imposible. Kung may dapat kang kaibiganin, grupo ni Stella yon kasi magka-level kayo ng status sa buhay. Ano? Tinuturuan mo ako makipagkaibigan sa brat na yon? No way! Oo, close ang parents namin, pero hindi ibig sabihin nun, gusto ko na siyang maging kaibigan. Bakit naman? Maganda naman siya, at halatang patay na patay sa kahahabol sa'yo. Maganda lang siya, pero hindi siya matalino. At saka, wala naman yung alam sa buhay kundi ang maging maarte. Hindi katulad mo, maganda, mabait, matalino. Namula ang mukha ni Laika sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na pupurihin siya ng isa sa pinakasikat na lalaki sa kanilang eskwelahan. Samantala si Paul naman hindi maunawaan ang nararamdaman, kung nagagalit ba siya sa binata o nagseselos. Hoy Tristan, may gusto ka ba sa kaibigan ko? Bakit pare? Hindi ba pwede? Hindi, kasi dahil may gusto ka rin sa kanya? Ha? Wala ah. Oy, wala naman pala eh. So bakit hindi pwede? Basta, hindi lang pwede. Tristan, aalis na kami. Paul, halika na. Laika, sandali. Tristan, please let me go. Narinig mo ba yon? English yun ah. Paul, ano ba? Halika na. Laika, wait. Bakit mo ba ako iniiwasan? Huwag mo nga akong hawakan. Pinagtitinginan na tayo nila Stella. Bakit? Sino pa sila? Kung wala kang pakialam sa kanila, ako meron. Ayaw ko makipagkaibigan sa tulad mo dahil ayaw ko ng gulo. As long as nandito ako, hindi ko hahayaang maggulo ang buhay mo. Tristan, salamat ha. Pero sa palagay ko, mas lalong gumulong buhay ko eh. Simula nang lumapit ka sa amin, yung simpleng galit lang sa akin ni Stella noon, ngayon nadagdagan pa ng selos. Kahit sino naman pinagseselosan noon. Pasensya ka na pero ayaw ko mapabilang sa mga pinagseselosan niya. Dahil mahirap lang ako, Tristan. Wala akong kakayahang labanan siya. So hayaan mo na lang na lait-laitin ka niya? Alam mo nung una pa lang na pagharap niyo ni Stella, alam ko palaban ka. Pero bigla ka na lang natakot sa kanya. Ano nangyari? Ang gusto ko lang naman ay wala akong makaaway. Akala mo ba titigilan ka niya? Nagkakamali ka. Kaya nga ako lumapit sa inyo dun sa kantin dahil nakita kong pinaggagawa nila sa inyo. Alam mo bang unang dating ko pa lang dito, nilalait-lait na ako ni Stella? Alam mo nagkamali ako ng pasok ng room nun. Kaya nandun ako nung nagkasagutan kayo ni Stella. Natuwa pa nga ako sa iyo nun kasi palaban ka. At simula nun, naging idol na kita. Pasensya ka na pero hindi na yun mauulit, Tristan. Nagkamali ako ng binangga. And you expect na titigilan ka niya? Listen, Laika, hindi ka titigilan ni Stella hanggat nakikita ka niya. Kaya kung ako sa'yo, makipagkaibigan ka na lang sa akin. Diyan ka na, Tristan. Lumayo na lamang sina Laika at Paul sa binata. Natakot siyang makipagkaibigan kay Tristan dahil sa layo ng agwat ng kanilang buhay. Laika, hindi naman sa nakikialam ako ha, pero tama si Tristan. Kaibiganin na lang natin siya para may kakampi tayo. Tingnan mo si Ben at Ivy. Tagagawa sila ng assignment at project ni Stella, kaya wala nang bubuli sa kanila. Iniisip ko na rin yan, Paul. Kaya lang, paano kung wala na si Tristan? Hindi naman sa lahat ng oras nandyan siya eh. Di kawawa tayo. At saka, hindi pa naman natin talaga alam kung anong ugali ng lalaking yun eh. So, magpapatalo na lang tayo lagi kina Stella? Bakit? May iba pa ba tayong magagawa?
Sa muling pagpasok ni Laika sa school, nakipag-usap siya sa grupo ni Stella at nangako na iiwasan niya na si Tristan na ikinatuwa naman ng dalaga. Simula noon, naging mapayapa na si Laika. Naging sunod-sunuran nga lamang siya sa utos ng kanyang kaaway. Isang araw, dumalaw si Bella kay Laika upang maghatid ng kaunting pera sa anak. Habang naglalakad sa daan, bigla na lang may tumigil na magarang sasakyan at bumaba ang isang lalaki. Bella? Bella, sandali. Ricardo? Bella, nasaan ang anak ko? Bakit mo siya tinatago sa akin? Wala kang karapatan na makita ang anak mo. Bella, matagal ko na kayong hinahanap. Pakiusap, huwag mo ipagkait sa akin ang anak ko. Para ano? Para saktan ng pamilya mo? Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Pinuntahan ako ng nanay mo noon. Ang sabi niya kapag hindi ako lumayo, papatayin nila kami ng anak ko. Sana sinabi mo sa akin. Sana tinanong mo muna ako. Bakit? Meron ka ba magagawa? Sunod-sunuran ka naman sa nanay mo. Bella, ikaw ang mahal ko. Alam mo yun. Mahal? Hindi mo nga kami kayang panindigan ng anak mo. Bumalik ako, Ricardo, upang sana'y sabihin sa'yo. Pero ang bilis mo nagpakasal kay Susan na anak ng isang politiko. Bella, hindi ko yung kagustuhan. Si nanay ang may gusto noon. Pasensya ka na, Ricardo. Ayaw kong lumaki ang anak ko at kilalanin ako bilang kabit, gayong kami naman ang nauna sa buhay mo. Bella, patawarin mo ko. Umalis ka na, Ricardo. Bella, please. Ipakilala mo ko sa anak ko. Ang hindi alam ni Bella ay nakita sila ni Laika at narinig nito ang kanilang pinag-uusapan. Nay, tama po bang narinig ko? Laika, halika na. Umalis na tayo dito. Sandali. Bella, siya ba ang anak ko? Hindi, wala tayong anak. Iha, anong pangalan mo? Laika po. Tayo na, Laika. Huwag ka makikipag-usap sa kanya. Bella, gusto ko lang makilala ang anak ko. Nais mang makipag-usap ni Laika, ngunit hinila na siya ng kanyang ina papalayo, habang nananatiling nakatingin pa rin ang dalaga kay Ricardo. Nay, siya po bang tatay ko? Gusto ko siya makausap, Nay. Hindi. Bakit, Nay? Bakit niyo ginagawa to? Laika, please huwag ka makikipag-usap sa kanya. Hindi mo kilala ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nakakatakot sila. Buong buhay ko, Nay, pinangarap ko makita ang tatay ko. Hindi mo naiintindihan, Laika. Pero paano ko po maiintindihan, Nay? Simula noon, itinaguyod na kita mag-isa, kaya please, Laika, magtiwala ka sa akin. Masakit man para sa dalaga ang nangyayari, ngunit sinunod niya pa rin ang kagustuhan ng kanyang ina. Isang araw, habang nasa labas siya ng paaralan pauwi sa kanyang dorm, nakita na lang niya ang grupo ni Stella na tila may masamang balak sa kanya. Kaya dali-dali siyang lumihis ng daan upang maiwasan ang grupo ni Stella. Laika, saan ka pupunta? Pauwi na ako, Stella. Teka lang, Laika, hindi pa ako tapos. Stella, ano pa bang kailangan mo sa akin? Napag-usapan na natin to. Ginawa ko ng gusto mo na iwasan ko si Tristan. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ewan ko ba, Laika? Kapag nakikita kita, nasisira talaga ang araw ko. Ano pa bang gusto mo, Stella? Umalis ka sa school na to. Sumusobra ka na. Anong gusto mo? Aalis kang payapa o ako magpapaalis sa'yo? Hindi ako aalis dito, Stella. Girls, kayo nang bahala sa kanya. Anong gagawin niyo sa akin? Matigas ang ulo mo, ha? Pinagtulungan na namang saktan ng grupo ni Stella si Laika. Hinila-hila, sinabunutan, pinagsasampal at tinadyakan hanggang sa nagkasira-sira ang uniforme ng dalaga. Na makitang wala ng malay yon ay saka lamang nila ito iniwanan. Maya-maya pa, nagising na lamang si Laika sakay ng isang sasakyan. Boss Ricardo, saan natin ito dadalhin? Baka kasuhan tayo nito ng kidnapping. Sa rest house. Doon na muna natin siya dalhin. Boss, kapag nahuli tayo ni Ma'am Susan, siguradong patay tayo nito. Bakit?
Magsusumbong ka ba? Paano po pag nalaman niya? Marami pa naman mata yun. Ay, S-boy, tatahimik ka ba o huling araw mo na to sa trabaho? Tatahimik na po, boss. Gising na yata siya, boss. Sino ka? Saan niyo ako dadalhin? Ay, bakit akong tinatanong mo? Si boss ang tanungin mo, wag ako. Iha, huwag ka matakot. Ako to. Kayo po? Kayo po ba ang tatay ko? Walang pagdadalawang isip na niyakap ni Laika si Ricardo na puno ng pananabik at pangungulila. Tahan na anak, marami tayong pag-uusapan. Pambihira, mag-ama kayo? Boss, bakit hindi mo sinabi may anak ka pala sa labas? Hindi ko anak sa labas si Laika dahil mas nauna ang nanay niya kesa kay Susan. Abay, kung ganun, si Ma'am Susan pala ang kabit? May kabit bang kasal? Pwede ba tumahimik ka, S-boy? Magmaneho ka na maayos. Ay, opo, boss. Maya-maya pa, pumarada sila sa isang malaki at magarang bahay. Noon na pagtanto ni Laika na tunay na mayaman ang kanyang ama. Pinagpahinga siya noon sa isang malaking kwarto. Magkakasunod din ang ipinasok na masasarap na pagkain. Ilang sandali pa, may doktor na dumating at sinuri ang kanyang kalagayan. Pakiramdam ni Laika, isa siyang prinsesa na noon lang niya naranasan sa kanyang buong buhay. Nang masiguro ang kanyang kaligtasan, ay saka na siya kinausap ng kanyang amang si Ricardo. Anak, ano ba nangyari sa iyo? Tay, binubuli po ako ng mayayamang estudyante sa school namin. Ha? Sinong gumagawa nito sa iyo? Basta, marami po sila. Alam ba ito ng nanay mo? Hindi po. Ayoko na kasing dagdagan pa ang mga isipin ni nanay. Simula ngayon, nandito na ang tatay mo. Hindi ako papayag na muli pang may manakit sa iyo. Salamat po, Tay. Teka, saan ka pala nakatira? Sa dorm po. Malapit lang po sa school. Gusto mo bang ilipat kita ng apartment? Naku, wag na po. Baka malaman ni nanay. Sigurado magagalit sa akin yon. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero hayaan mo kung ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Mamuhay kang walang sino man na manlalait sa iyo. Siniguro muna ni Ricardo na maayos ang kalagayan ni Laika bago niya yon inihatid. Ibinili niya rin yon ng magagarang damit at pinabaunan ng malaking halaga at may blankong tseke pa na pirmado niya. Ano po ito, Tay? Mag-withdraw ka lang kung kailangan mo ng pera. Pero, Tay, sobra na po ito. Anak kita, Laika, kaya karapatan mo magkaroon ng ganyan. Maraming salamat po, Tay. Pwede ko po bang makilala yung kapatid ko? Hindi pa ngayon, anak. Pero huwag ka mag-alala. Darating din tayo dyan. Umuwi si Laika na bit-bit ang pagkadismaya. Napagtanto niya na tama ang kanyang ina. Hindi sila kayang panindigan ng kanyang tatay. Mayaman lang yun, pero hindi siya kayang ipagmalaki bilang anak. Araw ng Lunes, ginamit ni Laika ang mga pinamili ng kanyang tatay. Simple lang tingnan ang damit, kapares ng isang maliit na handbag, ngunit hindi niya alam ang halaga noon. Nakita niyang nagbubulungan ang grupo ni Stella. Uy, paano kaya nakabili ng mamahaling gamit ang hampas lupang ito? Stella, pwede ba tigilan mo na ako? Wala naman akong ginagawa sa iyo ah. Teka, ninakaw mo bang mga yan? Binigay ito ng tatay ko. Gusto mong maniwala ako na makaka-afford kayo ng ganito? Nagtawanan ang grupo ni Stella. Mabuti na lamang dumating ang kanilang guro kaya sila ay napatigil. Pagsapit ng tanghali, umuwi si Laika upang mananghalian. Nagulat na lang siya nang nandoon ang kanyang tatay sa labas. Tay, bakit kayo nandito? Susunduin ko sana ang kapatid mo pero may lakad daw sila ng kanyang mga kaibigan. Ibig sabihin, dito rin nag-aaral ang kapatid ko? Pumasok ka na sa kotse, anak. Bilisan mo at baka may makakita pa sa'yo.
Sumabay ka na sa aming mananghalian ni S-Boy. Nagmadaling sumakay si Laika sa kotse ng kanyang ama. Ang hindi nila alam, nakita sila ni Stella. Pagdating nila sa isang restaurant, muli niyang tinanong ang kanyang ama tungkol sa kanyang kapatid. Pasensya ka na anak, tiyak kung hindi pa handa ang kapatid mong malaman ang tungkol sa iyo. Tay, gusto ko lang naman siyang makilala. Anak, maghintay pa tayo ng tamang oras. Bakit, Tay? Natatakot po ba kayo sa asawa ninyo? Laika, para ito sa kabutihan mo. Kung ganon, tama po si nanay. Hindi mo kami kayang ipaglaban kaya ka nagpakasal sa bago mong asawa. Anak, maghintay ka lang dahil gagawan ko to ng paraan. Sige na, bumalik ka na sa school. Ayaw ko makita tayong magkasama ng kapatid mo. Akala ni Laika, magiging tagapagligtas niya ang kanyang ama. Ngunit mali pala ang kanyang iniisip. Kinahapunan, paglabas ni Laika, narinig niya na may tumawag sa kanya, sina Ivy at Ben, at dahil wala naman siyang nakitang iba ay nilapitan niya ang mga yun. Pagtapat sa isang classroom, bigla na lamang siyang ipinasok ng mga yon ng sapilitan. Ben, Ivy, ano to? Pasensya ka na, Laika. Napag-utusan lang kami. Surprise, Laika? Anong kailangan niyo sa akin? Wala naman. Ang gusto ko lang ay makaganti sa'yo. Ginawa ko na yung gusto mo, Stella. Bakit ba hindi mo ako tinitigilan? Mas lalo mo akong ginagalit, Laika. Malandi ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan. Isa kang kabit. Kaya ka nakabili ng mamahaling gamit. Totoong sinasabi ko sa'yo. Binili to ng tatay ko. Tatay mo? O sugar daddy mo? Gold digger. Kaliwat ka ng sampal ang natamo ni Laika. Hindi pa nakontento si Stella, sinabunutan niya pa yon at tinadyakan. Stella, pakiusap, tigilan mo na ako. Wala akong ibang gusto kundi ang makapag-aral ng maayos. Well, hindi na babagay sa iyong school na to dahil mas nababagay ka dun sa bundok at magtanim. Stella, please, pauwiin mo na ako. Akala mo ba tapos na tayo? Hindi pa ako nagsisimula, Laika. Ben, Ivy, tulungan niyo ako. Stella, tama na. Hindi naman ganyan ang usapan natin, ah. Bakit, Ben? Gusto mo bang kumampi sa kanya? Ay, hindi naman yan ang ibig kong sabihin, Stella. Yun naman pala eh. Ikaw, Ivy, naaawa ka rin ba sa kanya? Naku, hindi, Stella. Ang sabi mo sa akin, kakausapin mo lang siya, hindi ba? Umalis na kayong dalawa. Huwag niyong susubukan magsumbong kahit kanino dahil kung hindi, kayo ang isusunod ko. Ben, Ivy, tulungan niyo ako. Huwag niyo akong iwan dito. Mabilis na umalis ang dalawa. Samantalang si Laika ay patuloy na sinaktan ng grupo ni Stella. Sira-sira na ang kanyang damit at gamit bago pa man siya tinigilan ng mga yun. Okay na yan, tayo na girls. Boys, kayo naman ang bahala sa malanding to. Dahil sa sobrang sakit ng katawan, hindi na makagalaw si Laika. Nakita niya na lamang ang sarili na napapalibutan na ng mga lalaki. Maya-maya pa, bigla na lamang nagkagulo sa loob dahil sa pagdating ng isang lalaki. Hinang-hina na noon si Laika hanggang sa naramdaman na lang niya na may bumuhat sa kanya. Paggising ng dalaga, si Tristan ang una niyang nasilayan. Laika, kumusta ang pakiramdam mo? Nasaan ako? Nandito ka sa klinik. Wala silang awa. Huwag ka mag-alala. Alam na ng admin kung sinong gumawa nito. Hayaan mo, ipapatawag ng mga magulang nila. Ipapatawag din ba ang nanay ko? Dapat lang, para malaman niya nangyayari sa'yo. Makakadagdag lang ako sa problema ni nanay. Laika, dapat niya malaman to bilang magulang. Hindi mo ako naiintindihan, Tristan. Ang mabuti pa siguro, uuwi na lamang ako sa amin. Buti pa tanggapin ko na lang na hindi ako nababagay dito. Laika, hindi. Walang sino man na may karapatang humadlang sa iyong mga pangarap. Sawa na akong lumaban mag-isa, Tristan. Hindi ko na kaya mga pinaggagawa nila. Hindi kita iiwan. Halika na.
buti pa ihatid na kita sa inyo. Binitbit na ni Tristan ang mga gamit ni Laika, kaya naman wala na siyang magawa. Pagdating sa tapat ng gate ay dali-dali namang lumabas si Paul sa kabilang gate. Laika, ano nangyari sa'yo? Bakit kasama mo lalaking yan, ha? Pwede ba, Paul? Tumahimik ka muna. Bakit? Sinaktan ka ba niya? Uupakan ko yan. Pumasok ka na, Laika. Ako nang bahala dito. Gusto yata magpainit nitong kaibigan mo eh. Ano ka ba, pre? Biro lang naman yon. Akala ko seryoso ka eh. Di, alam mo naman ako, mapagbiro akong tao. Pagkapasok ni Laika, umuwi na rin sina Paul at Tristan. Kinabukasan, hindi niya akalain na darating ang kanyang ina, kaya nakita nito ang kanyang kalagayan. Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong pasa? Uuwi na lang po ako sa probinsya, Nay. Anak, sabihin mo muna sa akin kung bakit ka nagkaganyan. Sinong nanakit sa'yo? Hindi ko sila mapapatawad. Hindi niyo na kailangan malaman, Nay. Umuwi na lang po tayo sa probinsya. Hindi na nagpaawat si Bella at pumunta yon sa pamunuan ng paaralan. Doon niya nalaman ang nangyaring pambubuli sa kanyang anak at ang nakatakdang pagharap nila ng magulang ng mga yon sa Student Discipline Committee. Hinintay ni Bella ang nakatakdang oras. Ayaw man ni Laika, ngunit mapilit ang kanyang ina. Naglabas siya ng galit, ngunit sa huli ay nagkaayos din sila. Hindi nagpunta ang mami ni Stella. Nagpadala na lamang yon ng tauhan dahil mataas ang posisyon noon sa kanilang lugar. Sabi ko naman sa iyo, Nay, wala tayong laban sa kanila. Laika, anak, tama ang desisyon mo na umuwi na lamang tayo sa probinsya. Huwag ka nang lalapit sa Stella na yon. Bakit, Nay? Kilala mo ba siya? Hindi, Laika. Narinig ko lang ang apelido nila. Mayaman sila dito sa Maynila. Kaya nga po, Nay, napagdesisyonan ko nang umuwi na lamang at doon na lang muna sa probinsya. Habang naglalakad sila sa daan, bigla na lang tumigil ang itim na van. Sapilitan silang isinakay at dinala sa malayong lugar. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Anong kasalanan namin sa inyo? Hello, Laika. Stella, ako nga. Akala mo ba tapos na tayo? Pagbabayaran mo kalantian mo. Huwag mong idamay ang nanay ko dito. Bakit? Ako at ang mami ko ang inagrabyado ninyo, kaya dapat lang kayo maparusahan. Wala kaming kasalanan sa inyo. Kabit ka ng daddy ko. Ano bang pinagsasasabi mo, Stella? Nagmamaang-maangan ka pa? Malandi kang babae ka? Pakiusap, Stella. Huwag mo saktan ang anak ko. Ako na lang. At pagkatapos nito, hindi nyo na kami makikita. Aalis na kami sa lugar na ito. Nay, hindi ka nila pwedeng saktan. As you wish po. Now, Laika, tingnan mo kung paano namin pahihirapan ang nanay mo. Stella, wag. Please, wag. Dahil mami ko ang inagrabyado mo, pues nanay mo rin ang kabayaran ng kalandian mo. Stella, huwag mo saktan ang nanay ko. Maawa ka sa kanya. Kayo na bahala sa nanay niya. Sinaktan gamit ang latigo at pinahirapan ng mga tauhan ni Stella ang nanay ni Laika sa kanyang harapan. Wala siyang nagawa dahil parehong nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Habang umiiyak, tuwang-tuwa naman si Stella na parang demonyita. Hanggang sa nahimatay na ang kanyang ina. Ilang sandali pa, dumating na ang mami ni Stella. Siya pala ang pinakautak ng pagdukot sa mag-ina dahil sa sumbong ng kanyang anak. Pinagsasampal nito si Laika, tinadyakan hanggang sa halos mawalan na ng malay. Hindi na nito nilapitan pa si Bella dahil nakita niya na laylay na ang ulo nito at hindi na gumagalaw. Pagkatapos ay iniutos niya na itapon na lang ang mag-ina sa malayong lugar. Ma'am, buti pa tuluyan na lang natin ang mga to. Baka magsumbong pa to sa mga pulis. Teka lang, wala sa usapan natin na papatayin sila. Ang usapan lang natin, pahihirapan.
Pero Ma'am Stella, baka tayong mapahamak kapag binuhay pa natin ang mga yan. Hindi yan magsusumbong, kaya itapon nyo na lang ng buhay. Pero Ma'am, susundin niyo ba ako o hindi? Tahimik lamang si Susan habang pinasusunod ni Stella ang kanyang mga tauhan. Ayaw din kasi niya mapagsabihan ng anak na siya ay mamamatay tao, katulad ng ginagawa niya sa mga kumakalaban sa kanya. Ilang sandali pa, nagising na lamang si Laika sa may damuhan, kasama ang kanyang ina na hindi na makagalaw dahil sa sobrang sakit ng katawan. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa atin, Nay. Wala tayong laban sa kanila, anak. Masyado silang makapangyarihan. Ipaghihiganti kita, Nay. Ipaghihiganti kita. Dali-daling humingi ng saklolo si Laika at nakita sila ng mga tao. Pagkatapos ay inihatid sa ospital. Madaling naasikaso ng mga doktor si Laika, ngunit ang kanyang ina ay malubha ang naging kalagayan. Halos malumpo na yon dahil sa dami ng tama ng latigo sa kanyang binti. Ginamit naman ni Laika ang perang ibinigay ng kanyang ama para mapabilis ang kanilang paglabas ng ospital. Sinabi lamang niya sa kanyang ina na humingi siya ng tulong sa gobyerno. Pagkatapos ay kinuha na ni Laika ang kanyang mga gamit sa dorm at nagpaalam na kay Paul bago umuwi sa probinsya. Laika, sigurado ka na ba sa desisyon mong tumigil sa pag-aaral? Sigurado na ako, Paul. Buhay ko at ng aking ina nakasalalay dito. Napakawalang hiya talaga ng Stella na yun. Pati na rin yung kanyang ina na napakakonsentidor. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa amin. Kung ako sa'yo, sasampahan ko sila ng kaso. Tutal, mayaman naman yung tatay mo. Hindi na, Paul. Alam kong hindi pa rin kami kayang ipagtanggol ng aking ama dahil natatakot siya malaman ng kanyang pamilya na meron siyang ibang anak. Kung ganun, wala na akong magagawa para pigilan ka. Pero, mamimiss kita, Laika. Hayaan mo, Paul. Malay mo, magkita pa rin naman tayo. Samantala, naisip naman ni Ricardo na dalawin ang kanyang anak at nang puntahan niya yon sa dorm, hindi niya na naabutan si Laika. Di po ba kayo yung tatay ni Laika? Oo, nasaan na siya, iho? Nakakalungkot po pero huminto na po si Laika sa pag-aaral dahil sa hindi po siya tinitigilan ng mga nambubuli sa kanya. Nadamay din po pati yung nanay niya. Alam mo ba kung sino ang gumawa noon sa kanya? Si Stella Montenegro po. Stella Montenegro? Kung ganun, siya ang nananakit kay Laika? Opo, pero pakiusap po, huwag niyo pong sabihin na ako nagsabi ha. Nakakatakot po kasi ang babaeng yun. Muntik na nga niya mapatay si Laika pati yung nanay ni Laika. Bakit? Ano ba nangyari? Kinidnap po silang dalawa at pinahirapan. Kaya po sila na ospital at pagkalabas nila doon, dumiretso na sila sa probinsya. Ay nako, walang hiya ka talaga, Susan. Ano po yun? Sino pong Susan? Ay, wala. Nang nasa probinsya na sina Laika at Bella, tila nakaramdam sila ng kalayaan, ngunit hindi pa rin mawala sa kanila ang matinding galit na nararamdaman kay Stella at sa nanay nito. Anak, nagbago na ang desisyon ko. Bumalik ka na sa Maynila. Ipagpatuloy mo ng pag-aaral mo. Pero Nay, hindi ka pa po gumagaling. Kaya ko to, Laika. Ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo para sa kinabukasan mo. Nay, nagkasundo na po tayo tungkol dito, di ba? Oo, pero kailangan mong tuparin ang pangarap mo para balang araw. Wala nang sino man ang mang-aapi sa'yo. Pero baka kung ano po ang gawin sa akin ni Stella. Basta, sundin mo ang sinabi ko. Gawin mo na lang lahat para makaiwas sa kanya. Kailangan matupad ang pangarap mo, anak. Sige po, kayo po ang bahala, Nay. Tila nanibago si Laika sa biglang ipinakita ng kanyang ina. Naging matapang na ito sa kanyang mga desisyon. Pinagmamadali pa siyang bumalik sa Maynila na siya namang ikinatuwa ng kanyang kaibigan na si Paul. Samantala, ang hindi alam ni Laika, may balak si Bella na gumanti. Lumapit siya sa isang malupit na mambabarang sa kanilang lugar.
Hindi man sapat ang kanyang perang pambayad, ngunit pumayag pa rin yun kapalit ng kanyang serbisyo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa amin ng anak ko. Hindi ako papayag na may iba pang kalahi ng Montenegro ang sisira sa buhay namin. Kinabukasan, sa paaralan, nagngingit-ngit naman ang mukha ni Stella nang makita na naman si Laika. Kinakabahan si Laika sa susunod na mangyayari, pero handa na ang kanyang loob. Tingnan mo nga naman, bumalik ka pa talaga dito sa school. Stella, tama na. Hayaan mo na ako mag-aral. Wala akong ibang gusto kundi ang makapagtapos. Walang karapatang makapagtapos ang katulad mong kabet. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ako kabet? Kung meron ka mang nakikitang kabet ng papa mo, hindi ako yon. At pinaninindigan mo pa talaga ang kasinungalingan mo, ha? Aatakihin na sana siya ni Stella nang bigla na lang itong napatigil sa sakit ng kanyang tiyan. Ang sakit ng tiyan ko! Stella, ano nangyayari sa'yo? Huwag mo akong hawakan! Stella, dadalhin ka namin sa klinik. Sabi kong huwag mo akong hawakan eh! Umalis ka na! Tulungan niyo si Stella! Laika, ano nangyari kay Stella? Hindi ko alam. Basta bigla na lang sumakit ang tiyan niya at namimilipit na siya. Baka nakaarma na yan. Ang sama kasi ng ugali eh. Maya-maya pa, tinulungan si Stella ng kanyang mga kaibigan at dinala yun sa klinik. Ngunit hindi maganda ang kanyang sitwasyon, kaya isinugod na yun sa ospital. Bakit kaya biglang sumakit ang tiyan niya? Hindi ko alam. Teka, kaninong nanay yan? Parang galit na galit ah. Paul, kilala ko yan. Yan ang mami ni Stella. Ano kayang pinunta niyan dito? Magtatago lang ako sandali, Paul. Hindi niya ako dapat makita. Sige, aalamin ko kung anong kanyang sadya dito. Lumabas si Paul upang magmanman. Noon ay nalaman niya na pinaiimbestigahan ng mami ni Stella ang lahat ng pagkain sa kantin. Dahil baka yun daw umano ang dahilan ng sakit ng kanyang anak. Galit na galit yon at pinagalitan ang mga tindera, maging ang pamunuan ng paaralan dahil sa kapabayaan na nagdulot ng sakit sa kanyang anak. Ang sama pala talaga ng ugali ng mami ni Stella. Ganun talaga siguro kapag mayayaman. Hindi na ako magtataka kung saan nagmana si Stella. Pero teka lang ha, hindi pa natin alam kung ganyan rin ba ang daddy niya. Ewan ko, Paul. Basta ako nagtataka na lang kung bakit pinaratangan niya akong kabit ng daddy niya, gayong hindi ko naman yan kilala. At siya pa naging dahilan kung bakit muntik na kayong mamatay ng nanay mo. Oo nga eh. Makalipas ang 2 linggo, hindi pa rin nakakabalik si Stella sa eskwela. Naging malala ang kondisyon nito. At ayon sa mga kwento, marami daw ang nagsasabi na baka binarang ang dalaga dahil sa kakaibang paglaki ng kanyang tiyan na 6 ilang buwan ng buntis. Naniniwala naman ang mga magulang ni Stella dahil sa panahong yun, uso pa rin ang barang. Daddy, Mami, tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Stella, huwag ka mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng mami mo. Dad, Mom, please, help me. Stella, anak, kailangan mong lumaban. Ipapagamot ka namin sa albularyo. Mom, Dad, ayaw ko pang mamatay. Hindi ka mamamatay, anak. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Bilisan niyo na, Dad. Hindi ko na po kaya. Tahan na, anak. Tumahan ka na. May nakapagsabi sa mag-asawa tungkol sa isang magaling na albularyo, kaya agad yung ipinasundo ni Ricardo kay Esboy upang pumunta sa ospital dahil nasa private room naman sila. Ilang sandali pa, dumating na ang mga yun. Pasimpleng sinuri ng albularyo ang kalagayan ni Stella. Mabuti naman at naniniwala pa kayong mayayaman sa katulad namin mga albularyo. Dahil kung hindi, maaari kayong mawala ng anak. Ay, bakit ho, Tatang Celso? Ano po ang sakit ng anak namin? Isang matinding barang ang ginawad sa kanya. At hindi basta-bastang mambabarang ang gumagawa nito. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Gamutin niyo po ang anak ko.
Magbabayad kami kahit magkano, basta mapagaling niyo lamang po siya. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sisikapin kong gagaling ang anak ninyo. Salamat po, Tatang Celso. Sinisiguro nilang nakalak ang pinto upang walang nurse na makapasok. Ipinagbabawal kasi ang pagpasok ng mga albularyo sa ospital. Maya-maya pa, gumawa ng ritual ang matandang albularyo. Nagsindiyon ng malaking kandila at umusal ng mga salita na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Naglabas din siya ng langis na may mga halamang gamot at mga papel na may nakasulat na Latinong dasal. Matapos ang ritual, pinainom niya na ng langis si Stella. Yak! Ayokong inumin yan! Nakakatiri! Aray! Akala ko ba gusto mong gumaling, Iha? Ang sama kasi ng amoy Nasusuka ako! Stella, pilitin mo para gumaling ka na. Dad, hindi ko kaya. Ang baho-baho. Wala na tayong magagawa, Iha. Ito lang ang tanging paraan para mailabas mo ang barang sa iyong katawan. Anak, tiisin mo lang. Sige na. Dad, wala na ba talagang ibang paraan? Walang masama kung susubukan mo lang, anak. Ang sakit na ng tiyan ko. Pero hindi ko talaga kayang inumin yan. Tatang Celso, baka kailangan na natin ng doktor. Wag, hindi doktor ang kanyang kailangan, kundi itong langis. Lalong lumakas ang kapangyarihan ng mambabarang. Tila nararamdaman niya ang aking presensya. Ano na po ang gagawin natin? Iha, kailangan mong pilitin ang sarili mo. Inumin mo na itong langis habang may oras ka pa. Anak, sige na. Inumin mo na. Sige na, bago ka pa nila patayin. Opo. Pero Dad, hindi ko talaga kaya. Pilitin mo, anak. Huwag mong amuyin. Sa tingin ko ay kailangan na natin siyang puwersahin. Dahil kung hindi, baka mahuli na ang lahat. Anak, narinig mo yon? Kaya pilitin mo na yung inumin. Susubukan ko po. Huwag mo na lamang isipin na lang isyan, Iha. Lunukin mo na lamang ng diretso. Ginawa ni Stella ang sinabi ng albularyo. Nakadagok siya ng 2 beses at pinigilan ang sarili upang hindi maduwal. Pinagpapawisan siya ng husto habang nakikiramdam. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng tila may nagtatakbuhan sa kanyang tiyan. Bakit lalong sumasakit ang tiyan ko? Ano nangyayari, Tatang Celso? Kalma lang. Ganyan talaga ang nangyayari kapag nagkasagupa ang aming mga kapangyarihan. Dad, mamamatay na yata ako. Kailangan natin tumawag ng doktor. Walang magagawa ang doktor sa kanyang sakit, Ricardo. Hindi mapalagay ang mag-asawa nang makita nila ang kanilang anak na namimilipit sa sakit. Lalabas na sana si Susan upang tumawag ng doktor nang bigla na lang nagsusuka si Stella ng napakaraming insekto. Pagkatapos ay bigla na lang yung nanghina. Ano yan? Insekto? Uod? Yan ang ginamit ng mambabarang upang pinsalain ang kanyang katawan. Mabuti na lang at nailabas niya na yan. Stella, anak, ayos ka lang ba? Dad, Ma'am, nakakatiri. Tapos na, Iha. Kailangan mo na lamang magpahinga. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Magaan na po ng konti, Dad, pero nahihirapan pa rin po ako. Sa ngayon, bibigyan kita ng panangga at siguruhin mong hindi mo ito tatanggalin upang hindi ka natablan ng barang. Kailangan ko ba talagang suotin yan? Ang pangit-pangit ng kwintas na yan. Nasa iyo yan, Iha, kung ayaw mong maniwala sa akin. Basta sinasabi ko sa iyo kung ano ang makabubuti. Sige na nga. Pero sino naman kasi may lakas na loob na gumawa nito sa akin? Isang babae na may labis na galit sa iyo. Si Laika. Siya lang ang may matinding galit sa akin. Kaya alam kong siya lang ang gumawa nito. Laika? Oo, Dad. Si Laika. At alam kong kilala mo siya. Pwede ba, Stella, mamaya na natin pag-usapan yan? Bakit, Dad? Meron ka bang itinatago?
Magpagaling ka muna, anak. Saka na natin yan pag-usapan. Makalipas ang 3 araw, nakabalik na sa paaralan si Stella. Sa halip na bumait ay mas lalo pa siyang naggalit kay Laika. Laika, balita ako magaling na raw si Stella. At ang sabi pa, kaya daw siya nagkasakit dahil daw pinabarang mo siya. Ano? Bakit niya ako pinagbibintangan? Dahil ikaw lang daw umano ang posibleng gumawa nun sa kanya. Kahit ano pang sabihin niya, malinis ang konsensya ko, Paul. Alam ko yun, kaya lang kailangan natin siyang iwasan para hindi tayo magkaproblema. Ilang sandali pa, dumating na si Stella. Inutos niya na sugurin si Laika ng kanyang mga kaibigan. Pinagsisigawan siya ng mga yon na isa siyang mambabarang. Yan ang mambabarang! Laika, mambabarang! Hindi totoo yan. Wala kayong ebidensya na akong gumawa nun. At sinong may malaking galit sa akin, ha? Ikaw lang naman, hindi ba? Stella, hindi ko ugali ang manakit ng iba. Sinungaling ka, Laika. Alam namin na marami mambabarang sa lugar ninyo. Ben, wala akong ginagawa masama. Ben, alam kong kilala mo si Laika. Hindi niya magagawa yan. Isa ka pang sinungaling. Siguro magkasabwat kayo, no? At kaya niyo binarang si Stella dahil pareho kayong galit sa kanya. Hindi totoo yan. Wala akong kinalaman sa nangyari kay Stella. Pinagbabato sila ng mga yon, dahilan upang mapatakip na lang sila ng kanilang ulo at muka. Hindi pa nakuntento, tinadyakan pa sila ng mga yon na tila ba napakalaki ng kanilang kasalanan. Ilang sandali pa, bigla na lang itong natigil nang dumating si Tristan. Itigil niyo yan! Sa susunod, kung sino man ang makikita kong mambubuli sa kanila, mananagot sa akin. Hanggang ngayon ba kinakampihan mo pa rin ang mambabarang na yan? Ano ka ba, Stella? Hindi ka pa ba natuto sa nangyari sa'yo? Kung ako sa'yo, magbabago na ako dahil pangalawang buhay mo na yan. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan? Hindi mo ba alam na kabit yan ni Daddy? Ayan ka na naman eh. Gumagawa ka na naman ng kwento para lang makalusot. Patutunayan ko sa'yo, Tristan. Kaya kung ako sa'yo, lumayo ka na sa babaeng yan bago ka pa niya maging sunod na biktima. Stella, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Nakita kita, Laika. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Umalis ka na, Stella. At kayong lahat, umalis na rin kayo rito. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Stella, ano nangyayari? Sabi ko naman sa'yo, Tristan mambabarang ang babaeng yan. Stella, dalhin natin siya sa ospital. Aray ko. Biglang nakaramdam ng takot ang mga estudyante. Maraming bulong-bulungan at naniniwala na tunay na mambabarang si Laika. Maya-maya pa, dumating ang mami ni Stella na si Susan. Galit na galit yon sa dalaga. Pinagduduro nito si Laika at pinagsabihan ng masasakit na salita. Hindi pa yun nakuntento, pinagbantaan pa nun ang kanyang buhay. Dahil doon, nangibabaw ang matinding takot sa dalaga. Naalala niya na minsan na silang dinukot noon ng kanyang ina. Paul, natatakot ako. Baka kung anong gawin sa akin ng mami ni Stella. Wala silang sapat na basehan sa kanilang mga paratang sa'yo. Pinagbibintangan ako ni Stella na kabit ako ng daddy niya. Kaya hindi na bago sa akin ang mga nangyayari. Huwag ka mag-alala, Laika. Hihingi ako ng tulong sa daddy ko para hindi ka nila magalaw. Ang mabuti pa siguro. Umuwi na lang talaga ako sa amin. Pero paanong pag-aaral mo? Hindi ko na ipipilit ang bagay na hindi naman para sa akin. Marahil tama nga si Stella. Doon lamang ako nararapat sa probinsya. Laika, kung wala kang kasalanan sa mga nangyari, hindi mo dapat isugal ang kinabukasan mo. Tama, baka sabihin pa nila na guilty ka. Baka kung ano pa mangyari sa akin dito. Tsaka baka madamay pa ulit ang nanay ko. Samantala, mabilis naman na isinugod sa ospital si Stella. Nang makita ni Ricardo na muli na namang lumaki ang tiyan ng anak, inilabas niya ito sa ospital at dinala sa albularyo na walang pahintulot mula kay Susan. Nang makita yon ni Tatang Celso, agad siyang gumawa ng ritual at ginamot si Stella. Tatang Celso, ano na naman ang nangyari sa anak ko? Dad, ang sakit ng tiyan ko. Anak, lumaban ka. Gagaling ka. Kaya mo yan. Please, Dad. Tulungan mo ako. Tatang Celso, gamutin niyo ang anak ko. Muli na naman siyang binarang. Mas malakas kesa noong una.
Hindi ba't ang sabi niyo hindi na siya tatablan ng barang? Anong ibig sabihin nito? Ang problema sa anak mo, masyadong matigas ang kanyang ulo. Ang sabi ko, huwag niyang tatanggalin ang kanyang panangga. Stella, totoo bang tinanggal mo ang depensa? Oo, ang pangit kasi nun eh. Pangit? Tingnan mo ngayon. Kailangan mo na namang uminom ng langis. Ha? Ayoko! Ang pangit-pangit ng lasa niyan! Kung ayaw mo, wala na tayo magagawa. Magtiis ka sa sakit dahil masyado kang makulit. Stella, pilitin mo nang inumin. Ricardo, ikaw na ang bahala sa anak mo. Pilitin mo siyang uminom dahil kung hindi, baka mamatay na siya. Lalabas na lang muna ako saglit. Narinig mo ba yon, Stella? Kailangan mong inumin ang langis. Dad! Sa pilitang pinainom ni Ricardo ang kanyang anak, hanggang sa nakalunok na yon, wala pa rin siyang tigil sa kakaiyak hanggang sa sumuka na naman ng mga insekto, uod at pati na rin ipis. Dad! Sige lang, isuka mo lang lahat hanggang sa maubos, anak. Dad! Mabuti at nagawa mo, dahil kung hindi, maaaring hindi ka naabutin ng bukas. Bibigyan kitang muli ng panangga at huwag mo itong tatanggalin. Ayaw mo pa naman ang lasa ng langis ko. Stella, makinig ka kay Tatang Celso. Sundin mo mga bili niya sa'yo. Opo, Dad. Ano ba kasing kasalanan mo? Bakit ka ba binibigyan ng ganyang parusa? Sigurado po ako. Sila ikang gumagawa nito sa akin. Sa tuwing nagkakasagutan kami, lagi nilang may nangyayari sa akin na masama. Ano? Ibig sabihin, bumalik si Laika? Alam kong kilala mo siya, Dad. Hindi ba siya yung kabit mo? Stella, ano bang pinagsasasabi mo? Nakita ko kayo magkasama, Dad. Pinasakay mo pa siya sa kotse. Kaya huwag ka namang maangan. Stella, mali ang iniisip mo. Mali? Ginawa ka niyang sugar daddy. Yun ang mali. Makinig ka sa akin, Stella. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Si Laika ay hindi ko kabit, kundi... Diyan ka na, Dad. Pupuntahan ko si Mami. Wala akong oras na makinig sa mga kasinungalingan mo. Teka, Stella, hindi ka pa gumagaling. Kailangan mo pa magpahinga. Hindi na nilingon pa ni Stella ang kanyang ama at sumakay na ng taxi papunta sa opisina ng kanyang mami. Samantala, si Laika naman umuwi sa kanilang dorm upang mag-empake. Paglabas niya ng gate ay bumungad sa kanya ang kanyang ina. Nay, anong ginagawa niyo dito? Hindi na po kayo dapat pumunta dito. Tinalaw kita. Bakit? May problema ba? Sinasaktan ka na naman ba ng Stella na yon? Halika, Nanay. Kailangan na nating umalis dito. Kung ganun, tama ako. Ang mga walang hiyang yon. Nay, tara na. Baka maabutan pa nila tayo. Laika, ano to? Aalis ka na talaga? Bakit hindi mo na lang sabihin sa tatay mo? Hindi na, Paul. Wala rin namang silbi yun. Hindi niya ako kaya ipagtanggol bilang anak niya. Ibig bang sabihin, nagkita na kayo ng tatay mo? Tayo, Nanay. Wala nang panahon para magpaliwanag. Sagutin mo muna ako. Opo, Nay. At tama kayo. Hindi niya ako may pagmalaki at higit sa lahat, hindi niya ako kayang panindigan bilang anak niya. Huwag ka na muling makikipagkita sa kanya, Laika. Naiintindihan mo ba yon? Kaya nga tayo, Nanay. Tuluyan na nating lisanin ang lugar na ito. Mas gugustuhin ko pa mamuhay sa tahimik na probinsya. Laika, ihatid ko na kayo sa terminal. Ilang sandali pa, bigla na lamang may humintong itim na van sa kanilang kinaroroonan at sa pilitang isinakay sina Laika at Bella. Muntik pang madamay si Paul, mabuti na lang at nakatakbo ang lalaki. Dinala sina Laika at Bella sa isang malaking bahay at doon inilagay sa isang bodega. Bitiwan niyo ako! Mga walang hiya kayo! Sino ba kayo? Tumahimik nga kayo! Stella, ikaw na naman! Nagsisisi ako kung bakit ko pa kayo binuhay noon dahil pinabarang niyo pa ako. Stella, hindi akong gumawa nun sa'yo. Kung hindi ikaw, baka itong nanay mo. Huwag mo akong hawakan. Aminin mo nga sa akin, ikaw ba nagpabarang sa akin, ha? Karapat dapat lamang sa'yo ang nangyari dahil ang sama ng ugali mo. Walang hiya ka. Ikaw nga talaga nagpabarang sa akin. Dahil demonyong pamilya nyo.
Mga walang hiya kayo! At anong alam mo sa pamilya ko, ha? Stella, huwag mo sasaktan ng nanay ko! Samantala, hinahanap naman ni Ricardo si Laika upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Alam niya kung paano gumalaw si Susan at maging ang kanyang anak na si Stella dahil nahawa na rin yon sa ugali ng kanyang ina. Tao po! Tao po! Sir Ricardo, mabuti po at dumating kayo. Oh, Paul, iho. Hinahanap kong anak ko. Nabalitaan ko kasi na bumalik siya. Sir, kakaalis lang po nung itim na van. Sa pilitan pong isinakay si Laika, pati po yung nanay niya. Ano? Saan pumunta yung van? Doon po, dumiretso po doon. Kung ganun, sige, salamat na lamang, Paul. Bumalik si Ricardo sa sasakyan at tinawagan ang asawang si Susan. Malakas ang kutob niya na may kinalaman yon sa mga nangyayari. Ngunit ang sabi nito ay hindi na muna siya makakauwi ng diretso dahil may dadaanan pa raw siya. Inutusan ni Ricardo ang kanyang driver na dumiretso sa opisina ng kanyang asawa. Boy, ipark mo muna ang sasakyan sa banda dyan. Aba, ang sweet nyo ngayon, boss ah. Sa ilang taon ko dito, ngayon nyo lang yata sinundo si Ma'am Susan. At may patago-tago pa tayo rito ah. Surprise ba to, boss? Magmamanman tayo, boy. Alam kong siya may pakana sa pagkidnap kina Laika at Bella. Ano? Kinidnap nila si Laika? Pambihira ka naman, boss. Kanina pa tayo magkasama tapos ngayon mo lang sinabi. Tumahimik ka nga. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Opo, boss. Pero sigurado na po ba kayo? Handa na ba kayong harapin ang asawa niyong dragon? Matagal na panahon na naging sunod-sunuran ako sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan pati ang mga anak ko'y madamay pa. Yun! Yun ang tunay na boss. May angas na. Lumabas na yung sasakyan ni Susan. Sundan mo. Boss, malamang may baril yung mga bodyguard ni Ma'am Susan. Baka maaga akong matsugi nito. Hindi tayo lalapit sa kanila. Ang gusto ko lang, alamin kung saan nila dinala sina Laika at Bella. Mahaba na ang kanilang binyahe. Malayo na rin sila sa sentro. Ilang sandali pa, huminto ang kotse sa isang malaking bahay. Nandoon din ang itim na van na sinabi ni Paul, kaya sigurado na si Ricardo na nasa loob sina Laika at Bella. Dito ka lang, S-Boy. Tumawag ka sa mga pulis. I-report mo na may kidnapping na nangyayari dito. Teka, boss, saan po kayo pupunta? Papasok ako sa loob. Baka kung ano nang ginawa nila dun sa dalawa. Pero boss, huwag mo akong iwan dito, boss. Basta sundin mo lang ang sinabi ko. Tumawag ka sa mga pulis. Opo, boss. Dali-daling pumasok si Ricardo sa loob ng building. Nagkataon naman na kumpiyansa ang mga bodyguard ni Susan sa pag-aakalang ligtas sila sa kanilang kinaroroonan. Kaya madaling nakapasok si Ricardo. Sa loob ng isang silid, may narinig ang lalaki na ingay at hindi siya nagkakamali. Boses yun ni Susan na tila nagwawala. Bakit, ma'am? Bakit kilala mo ang nanay ni Laika? Hindi na nakapagpigil ang kanyang ina at sinabi na kabit umano yun ng kanyang ama. Huwag niyong sabihin na pareho silang kabit ni Daddy. Hindi ako ang kabit ng daddy mo. Dahil ako ang mas nauna. Sinungaling ka. Pareho kayo malantirang anak mo. Stella, bitawan mo nanay ko. Isa ka pa. Kapag hindi ka tumahimik, papatayin na kita. Sige, ako na lang ang saktan mo. Huwag lang si nanay. Habang nakagapos sina Laika at Bella, wala yung kalaban-laban na sinasaktan na mag-inang sina Susan at Stella. Ilang sandali pa, nakapasok na si Ricardo sa loob. Stella, Susan, tigilan yung ginagawa nyo! Daddy, bakit nandito ka? Stella, kailanman na hindi kita tinuruang maging masama. Buong buhay ko nagpakaama ko sa iyo. At ikaw naman, Susan, ginawa ko lahat ng gusto mo pero hanggang ngayon, napakasakim mo pa rin. Anong ibig niyong sabihin, Dad? Nakakatandang kapatid mo si Laika at bago ko pa lang siya nakilala. Iniwan ko si Bella habang buntis siya dahil pinikot ako ng iyong ina. At pagkatapos noon, tinakot niya si Bella na papatayin kung hindi aalis. Mom, totoo ba ito? Hindi lang yon, Stella. Pinaniwala niya akong sumama si Bella sa ibang lalaki dahil yun ang sinabi ng aking ina. Pero ang totoo, magkasabwat pala sila. Buong buhay ko, Stella, naging sunod-sunuran ako sa mami mo. Alam mo yan. Kung ganoon, Dad,
hindi mo pala kabit si Laika. Yan nga yung gusto kong sabihin sa'yo, pero ayaw mo naman akong pakinggan. Dad, sorry, hindi ko alam. Buong buhay ko pinangarap ko magkaroon ng kapatid pero nandyan lang pala siya sa harapan ko at sinasaktan ko pa araw-araw. Dad, patawarin niyo ako. Laika, patawarin mo ako. Tay, tulungan niyo po si nanay. Hindi na siya gumagalaw. Tutulungan sana ni Ricardo si Bella, ngunit nagalit si Susan at nagpaputok yon ng baril na tila ba handang-handang pumatay kung kinakailangan. Yan ba ang halimbawang ipapakita mo sa anak mo, Susan? Ang pagiging masamang tao? Mami, tama na. Huwag mo nang saktan ang nanay ni Laika. Please, Susan, ibaba mo ng baril mo at hayaan mo na silang umalis. Sa halip na sumunod, mas lalo pang nagwala ang kanyang asawa. Pagkatapos ay magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw na naging sanhi upang tuluyang mawalan ng malay si Bella. Nay! Mami, bakit mo ginawa yun? Dahil siyang dahilan kung bakit hindi ako kayang mahalin ng daddy mo. Susan, nagkakamali ka. Sinubukan kitang mahalin pero hindi ka pa rin nagbago. Hanggang ngayon, sarili mo lang ang iniisip mo. Kung ganon, magsama-sama kayo sa impyerno! Papatayin din kita, Ricardo! Susan, huwag mong gawin yan! Nag-agawan ng baril sina Susan at Ricardo. Samantala, ang mga bodyguard ng babae ay nagulat naman sa ginawa ng kanilang amo. At nang marinig ang pagdating ng mga pulis ay nataranta ang mga yun at nagmamadaling nagtakbuhan. Maya-maya pa, nagkaroon ng barilan hanggang sa nahuli ang mga suspect kasama si Susan. Nang makawala si Laika sa kanyang pagkakagapos, nagmadali yung pinuntahan ang kanyang ina. Niyakap niya yun at humagulhol. Laika, I'm sorry. Hindi ko alam. Tama ang sinabi ni nanay. Sana hindi ko nalang pinangarap na makilala kayo. Dahil sa simula pa lang, alam niya lang malalagay sa peligro ang buhay namin. Laika, I'm sorry. Sana naniwala na lamang ako sa kanya. Hindi na sana nangyari ito. Laika, anak, patawarin mo ko. Kung hindi ko naawat si Susan. Tay, dalhin natin si nanay sa ospital. Tulungan niyo kami. Boss, nakatawag na ako ng ambulansya. Parating na po yun. Salamat, S-boy. Ilang sandali pa, dumating na ang ambulansya kaya mabilis na naisugod si Bella sa ospital. Agad yung isinalang sa operasyon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na yon nakaligtas. Samantala, si Susan naman hindi na nakalabas pa ng kulungan dahil murder ang kanyang kaso at kahit mahirap ay tinanggap na lamang yon ng kanyang anak na si Stella. Makalipas ang 2 linggo, nakabalik na sina Laika at Stella sa eskwelahan. Laking gulat ng lahat na makitang magkasama ang dalawa at hindi na nag-aaway. Ngunit hindi rin lingid sa kaalaman ng lahat na nakakulong ang mami ni Stella dahil sa salang pagpatay kay Bella. Bilang isang mataas na opisyal ng kanilang lugar, wala yung maitago sa publiko, kaya marami ang estudyante na lumayo at nanlalait kay Stella. Stella, mamamatay tao palang mami mo. Ayaw na namin makipagkaibigan sa'yo. Oo nga, kaya siguro matapang yan dahil mana sa kanyang ina. Hoy, kayo ha? Wala kayong karapatan na husgahan si Stella. Laika, bakit mo siya kinakampihan? Hindi ba siyang pumatay sa nanay mo? Tsaka, nakalimutan mo na ba lagi kanyang binubuli noon? Dahil magkapatid kami. At bilang ate niya, hindi ako papayag na saktan siya ng sino man. Tama, kaya kayong mga chismoso-chismosa kayo, magsitigil na kayo. Umalis na nga kayo dito. Narinig niyo ba yon? Umalis na kayo dito. Pati ba naman ikaw, Tristan? Oh, bakit? May problema ba? Layas na! Oy, salamat sa inyo ha. Ngayon ko lang na-realize na hindi ko pala sila mga totoong kaibigan. Tama ka, kasi nagkasama lang kayo dahil sa pera at walang malasakit sa isa't isa.
Ang sarap palang magkaroon ng ate. May tagapagtanggol ka na. May taga-advise ka pa. Bolera ka rin, no? Tara na, baka mali tayo sa klase. Oo nga. Paglipas ng mga taon, sabay na nakapagtapos si Laika at Stella na labis ikinatuwa ng kanilang amang si Ricardo. Bilang selebrasyon, sabay nilang dinalaw si Susan sa kulungan at pagkatapos ay dinalaw naman nila ang libingan ni Bella. Nay, natupad ko na po ang pangarap natin. Nakapagtapos na po ako. Oo nga po, Tita Bella. Nakapagtapos na po kami at masaya po ako nagkaroon ng kapatid na katulad ng anak ninyo. Ay, mga anak, kung nasaan man si Bella ngayon, alam ko na masaya siya para sa inyo. Yon! Isa na namang malupit na kwento mula sa kwentong Enteng, mga kaibigan. Ang pamilya ay pamilya pa rin kahit na anong mangyari. Dahil dyan, meron na naman tayong shout-out. Babawi po tayo ngayon. Pasensya na po kayo kung hindi tayo nakapag-shoutout last time. Masyado pong maraming ginawa lang si Enteng. Simulan natin kay Glovina Perales from Maldives. Wow! Pangarap kong puntahan yan, Maldives. Hi din po kay Christine Victorino, kay Ivan Lazo Honorica, kay Romeo Velorias, sa Shell Arts Coloring Department from Have Amor, kay Rosette Ersando, kay Jambi, kay Emma Dumato. Hi po kay Ginaline Haldo, kay Vivian Baterbonia, kay Alden Almonte. Hello din po kay Helen Flores, kay Francesca Amelie Baita, kay Presi Valoria, kay Kurt Mina. Shout out po kay Amy Carbonilla, kay Arlene Castro Ramos. Hello po kay Yolanda Malinis, kay Janice Delfin Ramirez. Hello po kay Lydia Lopez. Shout out kay Marilor Guevara. Merry Christmas po. Kay Sally Roldan, kay Maple Concepts, kay Chander de Guzman, Elise B. from Malaysia. Hi po kay Ramil Fariolin, kay Hayashi Megan, kay Jonah Lopez. Shout out din po kay Sara Deo Caris, kay Mary Grace Sioting. Hello po kay Mel Santarita, kay Ami Viray, kay Angelina Ignacio, Jessica Sobremonte, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Yasmin Bautista. Hello po kay Monica Nieves, kay Marcos Balingasa and wifey, Romelia Terrado. Hi po kay Sydney Crosswind, kay Joy Aniban, kay Kim Bara. Hello po kay Baby Dang Cordero, kay IP Micaela, kay Elma Arriba Madrigal. Hello po kay Lady Dam, kay Maylene Acosta, kay Cliven Dubalan. Shout out po kay Salvacion Roldan, kay Barmalin Enyerga. Hi kay Betty Velasco, kay Manisan Mamot Mapadtaya. Hello po kay Beverly Refil, kay Carlos Matilos, kay Regan Machico, Rashan Yan Licarte. Hi kay Mirna Alfaro, kay Judith Arsua. Hello po kay Ruel Barrera. Shout out kay Manny Maniego, Mami Riza, Daisy Alzona, Anneli Juarez, kay Janet Castillo, kay May Espiritu. Hi po kay Monet Taningco, kay Nilo Neri, kay Era Choi, Hana Maylin Sesgundo, Jennifer Camacho, Loida from Hong Kong. Hi po kay Luz Aclaro, kay Milrose Galvez, kay Len Elizaga, Corazon Ortega, Arlene Torquiza. Hi kay Nancy De La Cruz, kay Rufina Ledesma, kay Lian Monterosa, Maling Family at kay Marilor Guevara. Shout out po kay Len Kilia from June Mateo. Hi po kay Clarice De Chavez from Mami Riza, kay Jeline Malabanan, kay Jasmine Castillo. Hello din po kay Christina Laico, Admiring Drink. Hi kay Linda Guba, kay Evelyn Gador, kay Gilbert Jacob. Hi din po kay Lovely Awa, kay Michi TV, at kay Luella de la Peña. Para po sa mga hindi natin nabanggit ngayon, marami pa po tayong susunod na videos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Kwentong Enteng.